Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Ephesians, chapter 2, verses 1 to 5. Nung una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopotan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Because of His great love, today pag-aralan natin paano ipinakita ng Diyos yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin. At maintindihan din natin yung ating dating kalagayan bago tayo na born again. By the way, habang tumatagal ang panahon, pababaw ng pababaw yung unawa ng tao doon sa salitang born again. Iniisip nila, ang pagiging born again ay yung pagsama lamang sa isang religious group. Today, maintindihan niyo po yan. Kung maunawaan natin itong sinasabi po rito sa Ephesians chapter 2, verses 1 to 5. Unang-una dapat maunawaan natin ano ba yung tinutukoy na spiritual death dito na sinasabi sa English Bible, you are dead in your transgressions and sins. Patay daw ang isang tao sa kanyang kasalanan. So pwedeng physically pala buhay ka, pero yung iyong espiritu ay patay. Kasi ang sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 4, verse 18, dati daw po tayo'y separated from the life of God. So again, magtatanong tayo, ano yung life of God? Di ba buhay naman ako, pastor? Hindi po physical life ang tinutukoy po dito. Ang tinutukoy po dito ay yung ating spiritual life. Dating nadirimlan yung ating isipan. At ang sabi ng Biblia, tayo'y hiwalay sa buhay na nagmumula sa Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan. At dito po sa Ephesians chapter 2 verse 1 and 2, binabanggit diyan na sinusunod natin yung masamang takbo ng mundong ito at napailalim tayo sa prinsipe ng kasamaan. Na naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So naging sunod-sunuran tayo sa dyablo, sa sanlibutan. At higit sa lahat, sabi sa verse 3, namumuhay tayo ayon sa ating laman. Sinusunod natin yung mga hilig ng ating katawan at pag-iisip, kaya kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. So nakakalungkot pala ang kalagayan ng tao kung siya'y hiwalay kay Kristo at hindi niya nararanasan itong buhay na nagmumula sa Diyos. Kaya pala si Nicodemus, kahit religious siya, ang sabi ng Panginoon sa kanya, you must be born again. Sa John chapter 3 verse 10, hindi nauunawaan ni Nicodemus yung sinasabi ng Panginoong Jesus, kasi sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, the man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. They are foolishness to him and he cannot understand them. Kasi po disconnected ang tao sa buhay na nagmumula sa Diyos. When I say buhay, ang meaning po niyan sa Greek ay zoe. At yung zoe po, ang ibig sabihin po niyan, eternal life. Yung buhay mismo na nagmumula sa Diyos, yung nature ng Diyos, yun po yung spiritual life na dapat taglay-taglay ng tao. Kaya naalala ko, nung ako pa hindi pa born again, pinagtatawanan ko talaga yung mga bagay na spiritual. At nung tinanggap ko Panginoong Hesus sa aking buhay, parang may switch na biglang nagbago
sa aking pangunawa patungkol po sa mga bagay na spiritual. All of a sudden, naintindihan ko ang Bible. All of a sudden, nahilig ako sa mga praise and worship music. All of a sudden, nakikinig na ako ng salita ng Diyos. Kumbaga, parang may nasindihan sa aking buhay na wala dati sa akin. At alam niyo po, yan ang itinuturo ng Biblia. Dahil sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin, tayo daw po ay binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa sa ating pagsuway. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 5. Ngayon lumilinaw na sa inyo. Ano yung ibig sabihin ng binuhay na muli? Kasama ni Kristo. Yun po yung born again experience na dapat maranasan ng isang tao. Ibibigay sa iyo ng Diyos yung buhay, yung spiritual life, yung eternal life para magkaroon ng panibagong buhay sa iyong espiritu. Kaya napakaganda po ng word na eternal life sa Biblia. Ang meaning po niyan ay yung life o yung nature na nagmumula sa Diyos. At hindi lamang yan yung tayo pag namatay ay aakyat sa langit, mabubuhay ng forever. Hindi lamang po yan ang meaning niyan. Ang meaning po niyan, tinanggap natin mismo yung nature ng Diyos, yung buhay na mula sa Diyos. Kaya maintindihan nyo na bakit kailangan gawin ng Diyos yun sa isang tao. Kasi po, sabi sa John chapter 3 verse 3, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Sabi dito sa verse 5, no one can enter the kingdom of God unless he is born again. So ano ibig sabihin ng Panginoon Jesus doon? Ang pagpasok sa paghahari ng Diyos, ang pagpasok sa pamilya ng Diyos ay sa pamamagitan ng kapanganakang muli. Kaya spiritual experience po yan. Hindi yan yung nag-join ka lang ng religious organization o ng simbahan, nagpalit ka ng paniniwala. Hindi po. Supernatural po yan. Binigay ng Diyos yung kanyang nature sa iyo para ikaw ay tawaging anak ng Diyos. Kaya sabi sa John chapter 1 verse 12 to 13, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decision or husband's will, but born of God. Kaya pagka tinanong niyo po ako, ano po ang tunay na Christian experience? Para mapabilang ka sa pamilya ng Diyos, kailangan kang ma-born again muna. At kapag nangyari sa iyo yan, ang sabi sa Romans chapter 8 verse 14, those who are led by the Spirit are sons of God. Doon ka lamang tatawaging anak ng Diyos. Sa verse 15, but you receive the spirit of sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Dito magsisimula yung sinasabi ko sa inyong relationship natin sa Diyos bilang Ama. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin bakit kailangan gawin ng Diyos. Tayo ay ma-born again kasi para mapabilang tayo sa kanyang pamilya at sa pamamagitan ng kapanganakang muli, mai-enjoy natin lahat ng inilaan niya para sa atin. Kasama na po dyan yung buhay na walang hanggan. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.